So magsisimula na po tayo at habang hinihintay po natin yung pagtatapos ng 2024 and at the same time pinaghahandaan naman natin yung pag-welcome sa 2025, huwag po sana nating kalimutan na kumikilos at gumagawa po ang Diyos sa lahat ng panahon sa ating buhay. Ang mga pagbabagong naranasan po natin, masaya man ito o ikinalungkot natin, magaan man ito o challenging, ay mga pagkakataon po para mag-reflect tayo at magpasalamat sa katapatan at kabutihan po ng Diyos. Mag-recommit tayo sa Kanya at magtiwala at umasa sa Kanya pong patnubay or guidance. Ang focus po ng ating pag-aaral ngayon ay ang pagtitiwala sa Diyos para sa healing, wholeness, at direction as we move on to bigger things this coming year. So yan po ang magiging title ng ating pag-aaralan ngayon, Moving On to Bigger Things. So let's anchor our thoughts sa mga sumusunod po na mga verses na i-share ko po sa inyo. No? Ang una po ay mula po sa Book of Psalm chapter 90 verse 12, kung saan nakasulat, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Kasi nga maiksi lang ang buhay natin eh. Ang bilis, kumbaga ang takbo ng panahon eh. Hindi natin namamalayan, tumatanda na tayo, pero nag-go-grow ba tayo as Christians? Nag-go-grow ba tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon? Kaya kailangan talaga natin ng guidance at pagtuturo po ng Holy Spirit. And then sa Proverbs chapter 3 verse 6 nakasulat po, seek His will in all you do and He will show you which path to take. Ang dalawang verses po nito ay kinuha ko po sa New Living Translation. Now, ang mga verses na ito ay nagre-remind po sa atin sa kahalagahan ng mabuhay intentionally. Nagtitiwala sa Diyos na pagalingin po tayo kung saan kinakailangan at hanapin po natin ang kanyang perfect will para sa atin pong buhay. Now, here are things we must do for us to move on to bigger things this coming year, 2025. Ang una po, reflect on God's faithfulness and healing. Sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23 nakasulat po, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Ang Book of Lamentations po ay isinulat sa panahon na ang Israel ay nasa exile at nakakaranas po sila ng matinding kalungkutan at paghihirap. Ngunit sa gitna po ng mga pagdurusang ito, idineclare po ni Prophet Jeremiah na siya pong sumulat ng Book of Lamentations yung dakilang katapatan ng ating Diyos na ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw o hindi nagbabago, na ang kahabagan niya ay walang kapantay, na ito ay laging sariwa bawat araw. Saklaw po ng katapatan ng Diyos ang pagpapagaling sa ating puso, sa ating isip at katawan. So hindi lang po tayo nagsasalita rito patungkol po sa physical healing, kung hindi yung holistic point of view. Kapag nag-reflect po tayo sa mga nangyari nitong 2024, actually pareho nating makikita yung hirap at saka yung saya Now, ang katapatan ng Diyos ay hindi maikakaila sa kung paano niya tayo sinasamahan at binibigyan po ng kagalingan sa ating sakit, labis na kalungkutan at paghihirap. Now, basahin ko naman po sa inyo yung nakasulat po sa Psalm 103 verses 2 and 3. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. Dito, kinocommand po ni David the king na purihin ang Diyos. Purihin siya ng kanyang kaluluwa. Ang healing po na ito, again I say, ay holistic. Meaning, ito po ay physical, ito po ay healing sa ating emotions, at maging sa ating spiritual na buhay. Lagi po natin tatandaan na tayo po ay actually tripartite being. Meaning, ang tunay na tayo ay isang spirit. Tapos tayo po ay nagtataglay ng kaluluwa. Ito yung emotions natin. Yan. At saka tayo po ay nakatira sa isang katawan. Now, maglaan ka, kapatid kaibigan, ng panahon o oras para alalahanin ang kabutihan at katapatan ng iyong Diyos. Lalo na kung paano kanya sinamahan at binigyan ng lunas o kagalingan sa mga bagay na nagpahirap sa iyo. Naalala ko yung napanood ko sa TV Patrol mga ilang buwan na nakakaraan. I don't know kung napanood nyo rin ito, pero ito po yung balita tungkol sa isang lalaki na namumulot ng basura. Pero hindi siya ordinaryong basurero. Kasi yung ginagawa niya, pinupulot niya yung talagang alam niyang magagamit niya para lumikha po ng art.
So, pinagsasama-sama niya yung mga sira-sira at mga pira-persong gamit na napulot niya sa basurahan. At buong ingat niya ito at buong tiyaga niya itong ginagawang isang obra o work of art. At pagkatapos doon, makikita natin na ang ganda. Nakita ko ang ganda ng mga nilikha niya eh. Meron parang mga mini jeepney, mini na kalesa, and so on. So, ganun din po actually ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, bringing healing and creating something new and beautiful from our broken or even shattered lives. Kasi nga, nitong nagdaang taon, di naman lahat kasiyahan eh. I'm sure lahat tayo nakaranas ng kabiguan, nakaranas ng failure, nakaranas ng disappointments and even frustrations in life. Pero sa totoo lang kapatid, lahat ng yan nakikita ng ating Panginoon. Mahal na mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayang manatiling broken-hearted o bigo. Tatandaan natin yan. Maaring iba sa inyo nabigo sa pag-take ng exam, bumagsak o mababa ang nakuha as expected. Tapos yung iba naman marahil ay pumasok sa negosyo pero nalugi ang negosyo. Maring iba naman ay ika nga ay nasa pagiging employee pero natanggal sa trabaho o kaya ay hindi nabigyan ng kaukulang compensation na tama lamang sa kanyang labor na iginagawad. At maring iba ay nabigo po sa pag-ibig. Lahat po yan alam ng Diyos. Nakikita niya po yan at may pakialam siya sa iyo dahil anak ka niya. Kaya nakasulat nga po sa Book of Psalm chapter 147 verse 3 ang ganito. He, meaning si God, heals the brokenhearted and bandages their wounds. So talagang tayo po iniingatan ng Panginoon, tayo po ay pinangangalagaan niya, at nais niyang gumaling tayo kung ano man po yung sugat na nalikha nito sa atin. Whether ito po ay physical, maring ito po ay emotional, o maring spiritual. Maring nabigo ka sa ministry na kinabibilangan mo, pero you've got to understand that God knows you fully well, at siya ay handa laging tumulong sa iyo para makarecover ka. Now, number 2 ay ito. Renew your commitment to Christ for wholeness. Kailangan natin to eh. Lalo na ngayon na magbabagong taon na nga, kadalasan nga po marami. Actually, kung hindi man lahat, ay meron pong tinatawag na New Year's resolution. Kumbaga, nag-commit sila nung unang bahagi ng taon, pero kumbaga, nawawala rin yung commitment. Kailangan pa rin nating mag-renew ng ating commitment, lalo na sa ating Panginoon for our wholeness. Doon po sa Book of Romans chapter 12 verse 1 nakasulat po, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Dito po ay pinapakiusap ni Paul sa mga Christian sa Rome ang kanila pong buhay uh, ng buong buo sa Diyos. Ialay nila ng buong buo sa Diyos. At natitya kong ang panawagan pong ito ni Paul ay para din sa ating mga Christians ngayon. Now anyway, yung word po na bodies dito na nabasa natin, I plead with you to give your bodies. Ang word po na bodies comes from the Greek word soma, which refers to the whole person, our physical, emotional, and spiritual being. Ang pag-aalay po ng ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod po sa Diyos ay pagkilala siya ang ating healer at restorer. Ang pagre-renew po ng ating commitment sa Diyos ay nangangailangan po ng pagpapasakop sa bawat bahagi ng ating buhay sa kanyang kapangyarihan at pangangalaga, thereby allowing God to make us whole. Atin pong basahin yung nakasulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anyone who belongs to Christ has become a new person. The old is gone, the new life has begun. Ang wholeness in Christ ay hindi lamang po tungkol sa physical health, kundi tungkol sa restoration. Again, I say, sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Sa pagsisimula po ng bagong taon, 2025, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mga area sa buhay ko ang nangangailangan ng healing and restoration mula sa Panginoong Hesus? Now, be honest. Diba? Alamin mo. Tanungin mo ang sarili mo. Dahil I'm sure meron na bahagi ng buhay mo na maaaring nangangailangan talaga ng healing from the Lord. So, i-renew mo ang iyong tiwala sa Kanya tungo sa iyong transformation. Now, meron po akong nabasang word na Japanese at gusto kong i-share sa inyo. Ito po yung Japanese word na kintsugi.
Ito po actually isang Japanese art kung saan ang mga basag na palayok, mga mangkok o mga paso ay nire-repair po gamit ang gold, silver, and sometimes platinum. So dito sa akin pong nakuha sa Google, nakasulat, kintsugi is the Japanese art of mending broken objects using gold or silver epoxy. The Japanese believe that when something has suffered damage and has a history, it becomes more beautiful. So may re-relate natin to ngayon sa buhay po natin. Now kapatid, ang inayos na sisidlan ay mas matibay at mas maganda dahil sa restoration. Ganon din actually ang pagre-restore na ginagawa sa atin ni Jesus. Tandaan po natin to. Hindi po ipahihintulot ng Diyos na iparanas sa atin ang anumang kabiguan o kaguluhan maliban mayroon siyang tiyak na plano kung saan malaking pagpapala po yung magiging resulta nito para sa atin. So, the greater the battle, kagaya ng sinasabi ko sa inyo dati, the greater the reward. The bigger the problem, the bigger the reward. Now, let's go to point number 3, rely on God's guidance and power. Kanino pa ba tayo magdidepende, magtitiwala? Siyempre sa guidance at saka sa kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi sa ating sariling lakas o kapangyarihan o ability. Hindi. Kasi makakaranas tayo ng kabiguan kapag mananatili tayong nananahanan sa ating sariling kakayanan. So magdepende tayo, magtiwala tayo, mag-rely tayo sa guidance at power ng Diyos. Doon po sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 nakasulat, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Ini-encourage po tayo ng mga verses na ito na magtiwalang lubos sa Diyos, lalo na po sa panahon na walang katiyakan. In the times of uncertainties, ika nga, pagtitiwala na magbibigay po sa atin ng healing and wholeness at the same time. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko o yung pagpapasakop ng ating kontrol sa kontrol po ng Diyos. Sa paniniwalang ang plano niya ay higit na mas mabuti kaysa sa plano natin para sa ating sarili. Sa Book of Isaiah chapter 40 verse 31 naman po nakasulat, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Kasama po sa patnubay ng Diyos ang kanyang lakas. Lakas na nagbibigay daan sa atin na magtiyaga at lumago hanggang sa tayo po ay mamunga. At yan pong inaasahan ng Diyos sa atin. Now, ang bata pong nag-aaral maglakad ay nagtitiwala pong siya ay aalalayan, siya po'y gagabayan ng kanyang magulang. At sasaluhin siya just in case na siya po ay mapatid o madapa. Gayon din naman, mapagkakatiwalaan din po natin ang ating Diyos kung sakaling tayo po ay bumagsak o madapa. Now, as we close this year, 2024, and step into the next 2025, let us, number 1, reflect on God's faithfulness and His healing work in our lives. Number 2, renew our commitment to Christ, trusting Him to make us whole. And number 3, rely on God's guidance for strength and direction. So ang tanong sa atin before the year ends, anong area sa buhay mo ang nangangailangan ng healing touch ng ating Panginoon? So ang akin po sanang advice, isuko mo na o ipasakop mo na ito sa Kanya ngayon. Si Jesus po ang ating ultimate source ng healing at wholeness. So simulan na po natin ngayon, wag na po natin hintayin yung bagong taon na siya ay ating laging kasama. Kasi yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Pag tayo po ay nagdidepende sa sarili nating lakas, ito man ay sa ating kalusugan, relasyon natin sa ating kapwa, maging sa ating pananalapi, pag sa sarili lamang natin tayo nagdidepende, malamang sa malamang kapatid, mabibigo ka, masasaktan ka lang. So ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng aspeto ng buhay mo. At tinitya ko naman sa iyo, panghawakan mo ang Kanyang salita at hindi Kanya bibiguin. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay marunong sa lahat. At siya ay nagmamahal sa iyo. Dearest God and Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa iyo pong itinuro sa amin that we must be fully excited and optimistic of the coming year 2025 because you are moving us toward
our goodness and even our betterment, Panginoon. We are moving on to bigger things. Kaya salamat po ng maraming sa opportunity na ito po ay amin pong mapagnilay-nilayan. Salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God.